Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Jack Coates. Sinare niya ang pahayag ni Congresswoman De Lima babala sa mga maestrado ng Korte Suprema na pwede kayong ma-impeach. Okay. De Lima, mga maestrado ng Korte Suprema maaaring ma-impeach. Nagbabala si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na may mga mekanismong nakapaloob sa konstitusyon na maaaring magbukas ng posibilidad ng impeachment laban mismo sa mga maestrado ng Korte Suprema. Ginawa ni De Lima ang payag kaugnay ng mga kontrobersyang bumabalot sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi lamang mga halal na opisyal ang saklaw ng pananagutan, kundi maging ang mga maestrado kung mapapatunayang may paglabag. Ito ang kanyang exact statement. We can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Wow! Payag ni De Lima. Dagdag pa niya, ang impeachment ay lehitimong mekanismo ng batas na nagsisilbing bahagi ng checks and balances sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan gaya ng itinatadhana ng saligang batas. Okay. So, parehas sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Malala na ninyo last year nung lumabas yung desisyon na ibinasura 13-0, mayroong message, mayroong mensahe si Martin Romualdez. Sabi niya na the justices are impeachable officials. So, natakot ba ang mga justices? Wala. Nag-motion for reconsideration, ganon pa rin. Unanimous pa rin. Ngayon, hindi naman nyo kailangan sabihin na they are impeachable. Alam nila na impeachable official sila. Nangyari na nga. Former Chief Justice Renato Corona na-impeach ng Aquino administration. Ano yung dahilan? Ito, lumalabas ng dahilan Kasi hindi maligaya ang Aquino family sa naging desisyon ng Supreme Court dahil yung basta yung mga yung lupa sa Hacienda Luisita, parang ang pinaboran ng Korte Suprema yung mga magsasaka. So, alkanse o dihado ang pamilya Aquino. Yun na. Nag-initiate na ng impeachment complaint, kung ano-ano, sinilipan ng butas, ang malaking butas nga nako nila, pag failure to declare daw yung ari-arian ni Justice Corona, yung mga bank accounts na yan, hanggang na-convicted siya. But later on, convicted na siya, no? Ang Sandigan Bayan, mga after how many years, hindi ko na alam, naglabas ng desisyon. Acquitted siya. Yung tungkol sa salin, walang nilabag na batas. Si Chief Justice Corona, but wala na, tapos na. So, itong impeachment na ito is not so much on accountability, kung minsan political agenda. Kaya, ang ganda yung concurring opinion ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Sabi niya, dapat hindi lang ang mananagot yung inakusahang opisyal, example, BP Sara. Hindi lang siya ang mananagot. Dapat mananagot din itong mga kongresista, itong binigyan ng power ng Constitution to initiate impeachment, kung nilabag nila ang due process. So, both ways yan. And to me, agree ako dun. Dapat
patas ang Constitution, kaya nga may piring yung Lady Justice eh. Ang lumalabas kasi, based sa mga opinions, concurring opinions ng mga maestrado sa Korte Suprema, ang mga nag-initiate ng impeachment, of course, kongresista, dahil ang Senado, wala pang pakialam dyan eh. Nasobra nila, hindi nila sinunod yung 1-year bar rule, hindi nila sinunod yung due process para kay BP Sara. Kaya itong decision nilang ito, ininterpret nila yung konstitusyon, ito yung dapat nyong gawin. Yung calendar days, ganito yung mga may computation sila. Dinitalye nila kung ano ang interpretation based sa kanilang pagsusuri. Kasi sila ang final arbiter, final interpreter ng konstitusyon. So, ngayon, magbabala kayo na they are impeachable. Hindi yan na madadala sa takot. Dahil ang mga yan, taas noo ang mayan. Tumi ha, believe pa ako sa ating justice system because of our Supreme Court. Nang hindi nila tinitignan Marcos, Duterte, whatsoever, wala. Kung ano ang anong sinasabi ng konstitusyon? Ano ang sinasabi ng batas? Ano ang nakakabuti sa bayan? Ganyan sila. Kaya tignan nyo yung decision nila sa PhilHealth. Sabi, Ami Lazaro Javier ata sabi, hindi papayag ang korting ito na ang mga daing ng mga ordinaryong Pilipino na nawalan ng pundo para sa kanilang health benefits dahil ginamit sa kung ano-ano, flood control o ano man dyan, hindi kami papayag sa Supreme Court na hindi namin tugunan ang kanilang daing. Kaya, ang constitutional, ibalik nyo ang 60 billion. Dahil nasupalpal ang Marcos Jr. administration. Ibinalik nga, kaya lang tayo pa rin ang nagbayad. Tayo pa rin ang gumastos dahil sa budget kinuha 2026. Kaya double jeopardy. So, salamat sa Supreme Court. Huwag nyo silang takutin ng impeachment dahil hindi sila takot. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo gero si Angkol kuha na ni karon mag-atop na. So muna niya ang iyang ipatindog nga iyang atopan karon. Karon naman nagyud si Angkol sa pag-atop sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang yero. So maayo na gyud nga tan-awon. Unang-una, nagpasalamat ako sa Ginoo ug ikaduha sa naghatag aning sin nga nagka-atop na gyud ko
Oo. Sulod sa pipila ka tuigan nga akong giantos ang akong balay nga ulanan karon di nagid ko maulanan. Salamat kay Col. Pasalamat ako sa Ginoo kaninyo sir ug ako manghinaot nga Salamat kaayo.